Alam mo bang may mga lolo at lola sa Pilipinas na lampas 90 taong gulang? Pero masigla pa ring naglalakad, nakakatawa pa rin at may lakas pa ring mag-alaga ng apo. Hindi dahil sa mamahaling gamot, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa simpleng ugali na ginagawa nila araw-araw. Ang sikreto ng mahabang buhay ay hindi nakatago sa ospital. Nasa kusina, nasa bakuran, nasa oras ng pagtulog, at higit sa lahat, nasa disiplina at puso. Pero bago natin pag-usapan ang 7 sikreto na ito, isang paalala muna. Lahat ng payo sa video na ito ay based sa tunay na karanasan ng mga seniors. Pero kumonsulta pa rin sa iyong doktor bago magbago ng routine o diet. Habang pinapanood mo ito, baka mapansin mong may ginagawa ka ring tama. O baka may kulang ka lang na simpleng ugali na pwedeng magpahaba ng buhay mo. Kaya huwag kang bibitaw hanggang sa dulo. Dahil sa huling bahagi, ibabahagi ko ang pinakamakapangyarihang sikreto na nagbibigkis sa lahat. Comment mo sa baba, gusto kong humaba ang buhay ko. Para alam naming kasama ka sa Gintong Edad Family, ang komunidad ng mga seniors at pamilya na gustong manatiling malakas, masigla at masaya kahit anong edad. Ngayong araw, maririnig mo hindi lang mga tips, kundi mga totoong kwento ng mga taong umabot ng 90+ at nananatiling inspirasyon sa kanilang pamilya at komunidad. Kaya kung handa ka ng tuklasin ang sikreto ng mahabang buhay, huminga ka ng malalim, ngumiti at sabay-sabay nating simulan ang paglalakbay na ito. Unahin na natin ang una sa 7 sikreto, ang simpleng ugali na kayang baguhin ang katawan, isip, at puso ng bawat isa sa atin. Disiplin sa oras at routine. Ang katawan ng tao ay parang orasan. Kapag maayos ang takbo nito, lahat ng bahagi ay gumagana ng tama. Pero kapag laging pabago-bago ang oras ng pagkain, tulog at paggising, nagugulo ang ritmo ng katawan. Ito ang madalas hindi napapansin ng marami. Ngunit ito rin ang isa sa mga pinakamatinding sikreto ng mga seniors na umaabot ng 90 pataas. Sa mga probinsya, madalas nating marinig ang kwento ng mga matatandang halos pari-pareho ang gawain araw-araw. Gumigising na maaga, umiinom ng maligamgam na tubig, nagdarasal at nagsisimula ng araw na may kalma. Isa sa kanila ay si Lola Felisa mula sa Bataan. 72 na siya, ngunit hanggang ngayon, alas 5 pa lang ng umaga ay gising na. Hindi niya alam ang salitang routine, pero ginagawa niya ito buong buhay niya. Pagkatapos niya magdasal, lalabas siya sa bakuran at didiligan ang mga tanim na alugbati at talbos ng kamote. Pagkatapos ay inumin ang kanyang kape na walang asukal, habang pinagmamasdan ang mga ibon sa puno ng mangga. Para sa kanya, ito ang oras ng katahimikan. At yun mismo ang sikreto ng lakas niya. Ayon sa mga pag-aaral, kapag may regular na oras ng pagkain at tulog, mas nagiging balanse ang metabolismo at hormones. Mas nagiging maayos ang digestion, bumababa ang stress hormones, at mas mahimbing ang tulog. Kaya hindi kataka-taka kung bakit ang mga may disiplina sa oras ay bihirang magkasakit. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga? Hindi kailangang perpekto ang routine mo. Ang mahalaga ay consistency. Kahit simpleng gawain lang, tulad ng sabay-sabay na oras ng pagkain o pagtulog, ay sapat para muling iayos ang takbo ng katawan. Kung hindi ka pa sanay, magsimula sa maliit. Itakda ang isang pare-parehong oras ng pagtulog. Iwasan ang pagkain ng sobrang gabi. At tuwing umaga, subukang bumangon sa parehong oras. Sa loob ng ilang linggo, mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo, mas malinaw ang isip mo, at mas kalmado ang araw mo. Ang disiplina sa oras ay hindi lang tungkol sa schedule. Ito ay tanda ng pagmamahal sa sarili. Kapag marunong kang pahalagahan ang oras ng iyong katawan, pinapakita mong iginagalang mo rin ang iyong kalusugan. Kaya kung gusto mong maranasan ang benepisyo ng mga seniors na umaabot ng 90 pataas, magsimula ngayon pa lang. Gumawa ng sarili mong routine, kahit simpleng pag-inom ng tubig, pagkagising o pagdarasal bago matulog. At kung gusto mong matutunan pa ang ganitong mga sikreto, mag-subscribe na sa Gintong Edad.
Dito, araw-araw kang matututo ng mga paraan para manatiling malakas, masaya, at may sigla kahit anong edad mo. Ang tunay na mahaba at masarap na buhay ay nagsisimula sa isang desisyon, ang maging disiplinado sa araw-araw. Ikalawa, maliit na galaw, malaking epekto. Maraming seniors ang naniniwala na para manatiling malakas, kailangan mag-ehersisyo ng matindi o gumastos sa gym. Pero ang totoo, hindi kailangan komplikado ang galaw para maging epektibo. Ang sikreto ay nasa araw-araw na maliliit na kilos na pinagsasama ng disiplina at kasiyahan. Isipin mo ang katawan na parang makina. Kapag ginagamit araw-araw, gumagana na maayos. Pero kapag laging nakaupo, kinakalawang at humihina. Ito ang dahilan kung bakit ang mga seniors na umaabot ng 70 pataas ay hindi kailanman tumigil sa paggalaw. Kahit simpleng hakbang lang, malaking epekto na sa katawan. Isa sa mga halimbawa ay si Mang Ruben, 79 na taong gulang mula sa Iloilo. Araw-araw nagwawali siya sa harap ng bahay at nag-aalaga ng kanyang mga tanim na gulay. Wala siyang mamahaling gamit, walang exercise plan, pero araw-araw niyang pinapagalaw ang buong katawan. Kapag tinanong mo siya kung bakit, lagi niyang sinasabi, kapag gumalaw ang katawan, gumagalaw din ang buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang light physical activity tulad ng paglalakad, pagwawalis o paglalaba ay nakatutulong sa mas maayos na sirkulasyon ng dugo at mas malusog na puso. Pinabawasan din nito ang panganib ng diabetes at alta presyon. Ang bawat maliit na galaw ay may katumbas na benepisyo. Kaya kung ikaw ay senior na madalas nakaupo o takot kumalaw dahil baka madapa, ito ang tandaan mo, mas delikado ang hindi pagkilos. Kapag lagi kang nakahiga o nakaupo, bumabagal ang metabolism, humihina ang kalamnan at mas madaling dapuan ang sakit. Hindi mo kailangang magbuhat o tumakbo, sapat na ang paglakad sa loob ng bahay o paghila ng mga paso sa bakuran. Subukan mong magtakda ng 15 minutong galaw araw-araw. Pwede kang maglakad sa labas, maglinis, magtanim o sumayaw ng kaunti. Ang mahalaga ay gumagalaw ka. Kapag nasanay ka, unti-unting mararamdaman mong mas magaan ang katawan at mas malinaw ang isip. Huwag kang matakot mapagod. Ang pagod na dulot ng aktibong katawan ay mas mabuting pagod kaysa sa panghihina ng hindi gumagalaw. Kapag pinipili mong maging aktibo, pinipili mo ring humaba ang buhay mo. Ngayon, subukan mong isipin ito. Ilang oras sa isang araw ang nauubos mo sa kakaupo? Pwede mo bang bawasan iyon kahit 10 minuto lang? Kung oo, simulan mo na ngayon. Umangon, iunat ang braso, maglakad-lakad sa paligid ng bahay. Ang bawat hakbang ay puhunan para sa mas mahabang buhay. Kung gusto mong sundan ang yapak ng mga seniors na umaabot ng 90 paasas, tandaan ang aral ni Mang Ruben. Ang galaw ay gamot. Kapag huminto ka, doon ka lalong hihina. Kaya simula na yon, huwag mong hayaang kalawangin ang iyong katawan. Sa bawat araw, piliin mong gumalaw. Kahit kaano kaliit. Natural na pagkain, tunay na lakas. Noong unang panahon, simple lang ang pagkain ng mga tao. Wala pang instant noodles, soft drinks o fast food. Ang bawat luto ay galing sa kusina, hindi sa pakete. Pero ngayon marami na ang nasasanay sa mga pagkain mabilis, masarap sa panlasa, pero mabigat sa katawan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit mas maraming sakit ngayon kaysa noon. Samantalang ang mga seniors na umaabot ng 70 pataas, halos pareho lang ng kinain araw-araw. Gulay, isda, prutas at kanin. Isa sa mga kilalang halimbawa ay si Lola Conching, 76 na taong gulang mula sa Quezon. Araw-araw, kumakain siya ng malunggay, saging, kamote at isda mula sa ilog. Wala siyang kinakain na instant food o delata. Kapag tinanong mo siya kung bakit, simple lang ang sagot. Mas masarap ang galing sa lupa kaysa sa lata. Hindi niya alam ang salitang antioxidant o fiber, pero nararamdaman niya kung ano ang mabuti para sa katawan. Ayon sa mga nutritionist, ang pagkain ng natural at whole foods ay nagbibigay ng sustansya na hindi makikita sa processed food.
Ang mga gulay at prutas ay may fiber na tumutulong sa digestion at nagpapababa ng kolesterol. Ang isda, lalo na ang mayaman sa omega-3 ay nagpapalakas ng puso. At kapag ang pagkain mo ay hindi sobra sa alat, tamis at mantika, mas gumaganda ang sirkulasyon ng dugo at kondisyon ng balat. Ngunit higit sa lahat, ang pagkain ng natural ay pagpili ng simpleng pamumuhay. Kapag ikaw mismo ang nagluluto at alam mo ang pinanggalingan ng pagkain mo, mas kontrolado mo ang kalusugan mo. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng mahal na sangkap, kundi sa pagiging maingat sa pagpili. Isang halimbawa rin si Mang Isko mula sa Davao, 73 taong gulang. Sa tuwing umaga, may ritual siya. Magtitimpla ng mainit na tubig na may kalamansi at kakain ng saging bago mag-almusal. Hindi siya nagkakape, hindi rin nagso-soft drinks. Araw-araw, kumakain siya ng tinolang manok at gulay mula sa bakuran. Kapag tinanong mo kung bakit, tatawa lang siya at sasabihin, bakit ko papahirapan ang tiyan ko kung pwedeng simple lang? Sa panahon na yon, maraming nahuhulog sa bitag ng convenience food. Madaling ihanda, mabilis kainin, pero mabagal makasira sa katawan. Kapag araw-araw kang kumakain ng processed food, nag-iipon ng asin at asukal ang katawan mo. Unti-unti nitong pinahina ang bato, atay at puso. Ang epekto, hindi mo agad mararamdaman, pero sa paglipas ng taon, lalabas ito bilang alta presyon, arthritis o diabetes. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay mo, magsimula sa isang simpleng pagbabago. Idagdag ang isang gulay o prutas sa bawat kain. Palitan ng soft drinks ng tubig o salabat. Piliin ang isda kaysa karne. At higit sa lahat, kumain ng may pasasalamat dahil ayon sa pag-aaral, ang mga taong kumakain ng kalmado at masaya ay mas magaling mag-digest kaysa sa laging nagmamadali o nagagalit habang kumakain. Subukan mo ring sundin ang tinatawag na 80% rule. Ibig sabihin, huwag mong ubusin hanggang busog na busog ka. Tumigil kapag sapat na. Ito ay sekreto rin ng mga taong nakatira sa tinatawag na blue zones, mga lugar kung saan maraming umaabot ng 90 pataas. Sa Okinawa, Japan, sinasabi nila hara hachibu. Ibig sabihin ay kumain lang hanggang 80% ng kabusugan. Kung iisipin, napakasimple lang ng sikreto. Ang tunay na lakas ay hindi galing sa dami ng pagkain, kundi sa kalidad ng kinakain. Kapag pinili mong kumain ng totoo at sariwa, parang binibigyan mo ng bagong buhay ang katawan mo sa bawat subo. Kaya simula ngayon, bago mo isubo ang pagkain mo, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay galing sa lupa o galing sa lata? Dahil kung galing ito sa lupa, tiyak na magbibigay ito ng sigla sa iyong katawan. At kung gusto mong maranasan ang tabay at lakas ng mga seniors na umaabot ng 70 pataas, piliin mong bumalik sa natural. Ibalik mo sa mesa ang mga pagkaing tunay dahil sa bawat kagat ng gulay, sa bawat lagok ng tubig at sa bawat ngiti habang kumakain, isa kang hapang palapit sa mahabang buhay. Ika-4, positibong pag-isip at pasasalamat. May mga pagkakataon na kahit anong gamot o pagkain ang subukan ng isang tao, tila hindi pa rin gumagaling o bumubuti ang pakiramdam. Pero kapag nagbago ang paraan ng pag-isip, bigla ring gumagaan ang katawan. Ito ang hindi nakikita, ngunit napakalakas na sikreto ng mga seniors na umaabot ng 70 pataas. Ang positibong pananaw at pusong marunong magpasalamat. Isang halimbawa rito si Lolo Ben, 71 taong gulang mula sa Laguna. Araw-araw siyang nakangiti, kahit may rayuma at minsan hirap maglakad. Kapag tinanong kung bakit laging masaya, sagot niya, kasi kapag ngumiti ako, nakakalimutan ng katawan ko na may sakit ako. Tuwing umaga, bago mag-almusal, sinusulat niya sa maliit na kwaderno ang 3 bagay na ipinagpapasalamat niya. Nagising ako ng maayos. Maganda ang panahon. May tumawag na apo ko. Ayon sa mga pag-aaral, kapag positibo ang pananaw ng isang tao, bumababa ang antas ng stress hormones gaya ng cortisol. Kapag mababa ang stress, mas lumalakas ang immune system, mas maayos ang pagtulog, at mas malinaw ang pag-iisip. Kaya hindi lang pisikal na lakas ang mahalaga,
kundi lakas ng kalooban. Subukan mong isipin, sa tuwing may problema, paano ka tumutugon? Napapansin mo bang mas napagod ka kapag galit o negatibo ang pakiramdam mo? Ang katawan ay konektado sa isip. Kapag puno ng inis o lungkot, bumabagal ang paggaling, humihina ang sigla. Pero kapag natututo kang tumawa, magpatawad at magpasalamat, tila bumabalik ang lakas mo nang hindi mo namamalayan. Hindi ibig sabihin na walang problema ang mga matatandang umaabot ng 90+. Ang totoo, marami rin silang pinagdaanan. Sakit, pagkabigo, pagkawala. Pero ang pinagkaiba nila ay kung paano sila tumugon. Pinipili nilang tumawa imbes na umiyak, magpasalamat imbes na magreklamo. Ang simpleng ugaling ito ang nagpapatatagal ng kanilang lakas. Kung gusto mong subukan, simulan mo sa isang maliit na hakbang. Bago matulog, isulat mo sa papel ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw. Maari itong kasing simple ng nakalakad ako nang hindi sumakit ang tuhod o nakakwentuhan ko ang kapitbahay ko. Gawin mo ito araw-araw at mapapansin mong unti-unting lumalambot ang loob mo. Kapag nagiging mapagpasalamat ang puso, nagbabago rin ang pananaw sa buhay. Ang dating mabigat ay nagiging magaan, ang dating pagod ay napapalitan ng pag-asa. Kaya kung naniniwala kang ang ngiti ay gamot at ang pasasalamat ay lakas, i-comment mo sa ibaba ang salitang yes upang ipaalam na kabilang ka sa mga taong pipiling maging positibo araw-araw. Paalala lamang, kung dumaranas ka ng malalim na lungkot o depresyon, kumonsulta sa profesional. Ang pag-uusap sa doktor o counselor ay hindi kahinaan, kundi bahagi ng pag-alaga sa sarili. Tandaan, hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay, pero kaya mong piliin kung paano ka tutugon. Sa bawat pagniti mo, sa bawat salitang pasasalamat, nagpapadala ka ng mensahe sa katawan mo. Gusto kong mabuhay pa ng mahaba at masaya. 5. Matatag na relasyon sa pamilya at komunidad. Sa bawat tahanan, may laging nakaupo sa balkonahe. Isang lolo o lola na tahimik na nakatingin sa mga bata o nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Hindi nila alam, pero ang simpleng pakikisalamuhan na iyon ay isa sa mga pinakamahalagang dahilan kung bakit sila humahaba ng buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may matatag na koneksyon sa pamilya at komunidad ay may mas mababang posibilidad ng depresyon at mas malakas ang resistensya. Si Lola Esther, 74 na taong gulang mula sa Pampanga, ay magandang halimbawa. Araw-araw, nakaupo siya sa harap ng bahay habang nakikipagkwentuhan sa mga dumadaan. Kapag tanghali, dumadalaw ang anak niyang babae para magdala ng pagkain. Sa hapon, pumupunta naman ang mga apo para maglaro sa bakuran. Kapag tinanong mo siya kung ano ang sikreto niya, niniti lang siya at sasabihin, masarap mabuhay kapag may kausap. Ang koneksyon sa ibang tao ay hindi lang pampasaya ng loob. Ito ay literal na gamot. Kapag nakikipag-ugnayan ka, tumataas ang oxytocin o tinatawag na hormone ng pagmamahal. Pinapababa nito ang stress, pinapabilis ang paggaling, at pinapalakas ang puso. Kaya ang mga seniors na may kaibigan o pamilya na laging nakakausap ay mas bihirang magkasakit at mas matagal mabuhay. Subalit sa panahon ngayon, marami sa mga matatanda ang nag-iisa. Ang mga anak ay nasa ibang bayan, ang mga kapitbahay ay abala sa trabaho, at minsan nakakalimutang kumustahin ang mga lolo at lola. Kaya kung isa ka sa mga nakararamdam ng pag-iisa, tandaan mong hindi pa huli ang lahat. Isang tawag, isang mensahe, o simpleng paglabas ng bahay para makipag-usap sa kapitbahay ay malaking hakbang na. May kwento si Mang Arturo, 89 na taong gulang mula sa Tarlac. Araw-araw, naglalakad siya papunta sa simbahan kahit kalahating kilometro ang layo. Hindi dahil sa relihiyon lamang, kundi dahil gusto niyang makipagkwentuhan sa mga tao roon. Kapag tinanong mo kung bakit, sagot niya, mas masarap magdasal kapag may kasabay. Ang pagiging bahagi ng isang grupo, pamilya, simbahan o simpleng barangay meeting ay nagbibigay ng pakiramdam ng layunin at halaga.
Kapag nararamdaman mong may nagmamalasakit sa iyo, mas nagiging matatag ka laban sa sakit, takot o kalungkutan. Kung ikaw ay may matagal nang hindi nakakausap na kaibigan o kamag-anak, baka ito na ang tamang oras para kumustahin sila. Magpadala ng mensahe, tumawag o bisitahin. Kapag ikaw naman ang may kakilala na matagal mo nang hindi nakita, baka ikaw ang kailangan nilang marinig ngayon. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi lang nagbibigay ng saya sa kanila, nagbibigay din ito ng lakas sa iyo. At para sa mga nanonood ngayon, tandaan, dito sa gintong edad, hindi ka nag-iisa. Isa ka sa aming pamilya, isang komunidad ng mga taong gustong manatiling malakas, masigla at may layunin sa buhay. Sa dulo na araw, hindi kayamanan o karanyaan ang nagpapatagal ng buhay, kundi ang mga taong kasama mong tumawa, makinig at magmahal. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng taon, kundi sa dami ng pusong konektado sa iyo. Kaya bago matapos ang araw na ito, gawin mo ito. Tawagan ang isang mahal sa buhay o lumabas at kausapin ang kapitbahay. Dahil minsan, ang simpleng kumusta ka ay sapat na para pagaanin ang puso at pahabain ang buhay. Ika-5, may layunin araw-araw. Kapag tinanong mo ang mga matatandang umaabot ng 70 pataas, madalas pareho ang sagot nila. May dahilan pa akong bumangon araw-araw. Maaring maliit lang iyon, pag-aalaga ng halaman, pagdarasal para sa pamilya, o simpleng pag-aasikaso ng almusal para sa apo. Pero iyon ang nagbibigay ng sigla sa kanilang katawan at kaluluwa. Ang pagkakaroon ng layunin ay hindi lang inspirasyon, ito ay gamot. Kapag may rason kang gumising, pinapagana mo ang isip mo, pinapatibay mo ang puso mo, at binibigyan mo ng direksyon ang bawat araw mo. Kapag wala kang layunin, kahit simpleng gawain ay nagiging mabigat. Pero kapag may dahilan kang kumilos, nagkakaroon ng saysay ang bawat pagod. Isang halimbawa rito si Lola Cora, 72 taong gulang mula sa Cebu. Araw-araw, alas 5 ng umaga, nagigising siya para magdilig ng halaman. Sa tanghali, nagluluto siya ng tinolang manok para sa mga apo. At gabi-gabi, ipinagdarasal niya ang kanyang pamilya isa-isa. Kapag tinanong mo kung bakit siya aktibo pa rin, sagot niya, kasi may gusto pa akong paglingkuran. Hanggat may taong umaasa sa akin, hindi ako titigil. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga taong may malinaw na layunin sa buhay ay mas matibay laban sa sakit at mas mabilis gumaling kapag may karamdaman. Pinapatibay ng purpose ang kalooban, at iyon ang pinakamahalagang enerhiya ng katawan. Ngunit maraming seniors ang nawawalan ng ganitong pakiramdam. Kapag natapos na ang trabaho, lumaki na ang mga anak at bihira na ang bisita, parang nawawala ang saysay ng bawat araw. Pero ang totoo, ang layunin ay hindi natapos hanggat humihina ka pa. Hindi kailangang malaki. Pwede ito masing simple ng pagtulong sa kapitbahay, pagtawag sa apo o pag-aalaga ng pusa. Ang mahalaga ay may dahilan kang ngumiti at kumilos. Tulad ng sabi ng isang kilalang kasabihan sa Japan, Ikigai, ang dahilan ng iyong pag-iral. Sa mga lugar na tinatawag na blue zones, kung saan maraming umaabot ng 70 pataas, halos lahat ay may ganitong layunin. May kwento si Mang Florentino, 74 na taong gulang mula sa Iloilo. Araw-araw, nag-aalaga siya ng mga batang kapitbahay, tinuturuan silang magbasa at magbilang. Kapag tinanong kung bakit pa siya nagtuturo, sagot niya, kasi gusto kong iwan ang kaalaman ko bago ako mawala. Ang ganitong layunin ay nagbibigay sa kanya ng lakas na parang hindi natatapos. Kung minsan, pakiramdam mo'y huli na para magsimula. Pero tandaan, hanggat may araw pa bukas, may pagkakataon ka pang maghanap ng bagong dahilan para mabuhay. Subukan mong itanong sa sarili mo, ano ang nagpapasaya sa akin? O sino ang gusto kong tulungan? Mula sa sagot na iyon, mabubuo mo ang layunin mo. Kaya sa bawat umaga na magigising ka, huwag mong isipin kung anong edad mo na. Isipin mo kung anong magagawa mo pa. Ang taong may layunin ay hindi basta tumatanda. Siya ay patuloy na lumalago. Sa gintong edad, naniniwala kami na habang may dahilan kang bumangon,
may lakas kang mabuhay. Kaya ngayong araw, hanapin mo ang maliit na dahilan mo. Maaring iyon ang magpapatagal hindi lang ng iyong buhay, kundi pati ng kaligayahan mo. Kapayapaan at pagpapatawad sa puso. Sa paglipas ng panahon, marami tayong naiipong alaala. Ilan masaya, ilan masakit. Pero alam mo bang isa sa mga pinakamatinding lason sa katawan ay hindi pagkain o bisyo, kundi galit at sama ng loob. Ang mga seniors na umaabot ng 70 pataas ay may isang katangian. Marunong silang magpatawad. Hindi dahil madali, kundi dahil alam nilang kapag bitbit mo ang galit, ikaw mismo ang napapagod. Si Lola Herminia, 73 taong gulang mula sa Bulacan, ay minsang nakalaban ng sariling anak dahil sa mana. Halos 10 taon silang hindi nag-usap. Pero isang araw, dumalaw ang anak niya ng biglaan. Sa halip na magalit, niyakap niya ito. Pagkatapos ng araw na iyon, tila nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Mula noon, gumaan ang kanyang tulog, bumalik ang gana sa pagkain, at muling sumigla. Kapag tinanong mo kung ano ang sikreto niya, sasabihin niya, "Hindi ko ginawang magaan ang buhay ko, pinatawad ko lang." Ayon sa mga eksperto, kapag lagi kang galit o puno ng sama ng loob, tumataas ang stress hormone sa katawan. Ito ay nakakaapekto sa puso, presyon ng dugo, at immune system. Ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason araw-araw sa pag-asang ibang tao ang masasaktan. Pero ang unang naapektuhan ay ikaw. Kapag natutunan mong magpatawad, hindi mo pinapawalang sala ang mali. Pinapalaya mo lang ang sarili mo. Kapag natutunan mong tumanggap, binibigyan mo ang sarili mo ng pahinga. Sa ganitong paraan, unti-unting bumabalik ang kapayapaan. Isang araw, may nakilala akong Mang Delphine, 72 taong gulang mula sa Baguio. Iniwan siya ng asawa noong bata pa ang kanilang anak. Ilang taon siyang nagalit at nasaktan. Pero nung tumanda na siya, napagtanto niyang walang naitutulong ang galit. Kaya nagsimulang magdasal siya gabi-gabi, hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng minsan niyang minahal. Sa bawat dasal, unti-unti niyang naramdaman ang katahimikan. Ang kapatawaran ay hindi laging mabilis. Minsan kailangan mo ng panahon, minsan kailangan mo umiyak, at minsan kailangan mo lang tanggapin na hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Pero sa bawat maliit na hakbang patungo sa kapayapaan, mas gumagaan ang katawan at mas tumatagal ang buhay. Kung nahihirapan ka magpatawad ngayon, magsimula sa sarili. Patawarin mo ang sarili mo sa mga pagkakamali mo noon. Tandaan, hindi mo kailangan maging perpekto. Ang mahalaga ay marunong kang bumangon at muling magmahal. Kaya ngayong araw, maglaan ng ilang minuto. Isipin mo kung sino o anong sitwasyon ang hanggang ngayon ay nagpapabigat sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, tapos na iyon. Pinapatawad ko na. Hindi mo kailangan ipadinig sa iba. Sapat na marinig ng puso mo. Ang pusong marunong magpatawad ay pusong mas tahimik, mas kalmado, at mas malusog. Kapag may kapayapaan sa loob mo, mas maayos ang tulog, mas malinaw ang isip, at mas mahaba ang buhay. Sa gintong edad, naniniwala tayo na ang tunay na kagalingan ay hindi lang nasa katawan, kundi nasa puso rin. Kaya kung gusto mong mas maging magaan ang bawat araw, bitawan mo na ang mga sakit ng kahapon. Dahil sa bawat pagpapatawad, pinapahaba mo ang iyong buhay at pinapalakas ang iyong kaluluwa. Bonus, lihim na walang nakakaalam, pasasalamat sa buhay. Sa lahat ng sikreto ng mga seniors na umaabot ng 70 pataas, may isa pang bagay na bihirang mapag-usapan. Hindi ito tungkol sa pagkain, tulog o ehersisyo, kundi sa puso nilang marunong magpasalamat sa bawat araw na dumarating. Si Lolo Greg, 75 taong gulang mula sa Batangas, araw-araw nagsasabi ng salitang salamat. Sa ulan, sa init, sa pagkain, sa katahimikan, palaging may dahilan siyang ngumiti. Kapag tinanong kung bakit, sagot niya, dahil bawat hinga ay regalo. Ang ganitong uri ng pananaw ang nagbibigay ng kakaibang lakas sa katawan at kaluluwa. Kapag marunong kang magpasalamat, bumababa ang stress, humahaba ang pasensya, at lumalakas ang loob.
Ang pasasalamat ay parang ilaw. Kapag pinili mong magpasalamat kahit sa gitna ng hirap, parang sinasabihan mo ang katawan mo na, kaya ko pa. At yun ang dahilan kung bakit ang mga pusong mapagpasalamat ay madalas ding mga pusong malakas at tahimik. Final, ang tunay na sekreto ng mahabang buhay. Ngayon, narinig mo na ang 7 sekreto at ang bonus na siyang pinakadiwa ng lahat. Disiplina sa oras, maliit na galaw, natural na pagkain, positibong pag-iisip, matatatag na relasyon, may layunin araw-araw, kapayapaan at pagpapatawad, at higit sa lahat, pasasalamat sa buhay. Ang lahat ng ito ay hindi kailangan gastusan o hiramin. Nasa kamay mo na. Nasa araw-araw mong pagpili kung paano ka mamumuhay. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, alin sa mga sikreto ang sisimulan mong gawin? Isang maliit na pagbabago lang bawat araw, yan ang magpapabago ng buong buhay mo. Paalala, lahat ng tips sa video na ito ay based sa karanasan at pananaliksik. Ngunit bago baguhin ang iyong diet o routine, kumonsulta muna sa iyong doktor. Kung gusto mong manatiling malakas, masaya, at may sigla kahit anong edad, mag-subscribe na sa Gintong Edad. At kung naramdaman mong inspirasyon ang video na ito, i-share mo sa pamilya at mga kaibigan mo. Baka sila rin ay mabigyan ng bagong pag-asa. Sa dulo ng lahat, ang tunay na layunin ng mahabang buhay ay hindi lang tumagal, kundi maramdaman na bawat araw ay may halaga. Kaya bago matapos ang video na ito, i-comment mo sa baba ang salitang buhay ginto. Dahil kung nandito ka pa hanggang ngayon, isa ka na sa aming pamilya.